mercies I know. There's no shame to read that His love won't heal forever. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares His love. There's no shame to read that His love won't heal forever. The victory is won. Let's declare it is finished. It is finished. Thank you, Lord. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares His love. There's no shame to read that His love won't heal forever. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares His love. There's no shame to read that His love won't heal forever. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. Let's declare it. Let's believe it. It is finished. It is finished. The victory is won. Let us thank the Lord that victory is ours. There is no sin too great that the Lord cannot forgive. There is no pain too deep that the Lord cannot heal. Pwede ba pasalamatan natin ang Lord individually right now? Let us worship Him for who He is. Alam niyo po, napakasarap. Isipin na yung kasalanan natin ay ginawa na ng Panginoon. We are sinful, we are unworthy, but the love of God is unconditional. He is always pursuing us. Come on, let us thank the Lord. Yes, Lord. Sin has been erased by the power of your grace. I am healed. Every sickness and disease has no hold on me, 'cause I believe. Yes, I
one touch, every mountain is swept away. Now goodbye, guilt and shame. He's overcome and reign. We lift the name of Jesus higher. We just one touch, every burden fell on my shoulders. We just one touch, every mountain swept away. Now goodbye, guilt and shame. He's overcome and reign. We lift the name of Jesus higher. Hallelujah. You stand His time. There is overcome. Hallelujah. You wash me clean, and now I'm free. Hallelujah. You said His time, that He's overcome. Hallelujah. You wash me clean, and now I'm If you think that God is far, the Lord wants to remind you that He is near. He loves you. He is for you. He is looking after you. He is listening to you. So right now, pwede ba you just pour out your heart to God. You just pour out your worship, your adoration to God. You just pour out your thanksgiving to our God. Our God is faithful. Our God is strong and able. He is our providence. Father, thank you that we are never alone with you. Every minute, Lord, every second, you are always with us, Lord. Lord, there are times na kami yung lumalayo sa iyo, Lord. But thank you, Panginoon, because of your persistent love, Panginoon. Because of your stubborn love, Lord, we are here today, Panginoon God. Lord, salamat, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami tumayan, Panginoon. So today, Lord, just want to worship you. We just want to give you, Panginoon, the proper worship and praise, Lord, for you. Your army of angels watch over me. Your always rest. Your always with me. For all of my life, your favor has followed my covering. I have never walked alone, never been alone. You're my inheritance. You are
my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. You're strong and able. Lifting my head, in you I find my providence. I will never walk alone, never be abandoned. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Your heart is for me. Your ear is listening. Safe in your love, your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed my covering. I'll never walk alone, never be abandoned. My inheritance, you are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Every hour, every minute, you are always there. You are faithful and you always will be. Every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. Every hour, every minute, you are always there. You are faithful and you always will be. Every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. I'll never walk alone, never be a battle. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone, never be abandoned. You're my inheritance.
every minute. You are always been there. You are faithful and always will be. And every trial, every failure, you are loyal to me. You are faithful and always will be. I've never walked alone, never been alone. You're mine in every dance. You are my strength and shield, light and confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk alone. Never be the battle. My paradise. You are my strength and shield, and light and confidence. You go before me. You're my deliverer. I'll never walk alone. Lord, thank you so much for your promises, Panginoon. Your promises are true, Lord. Your promises, Panginoon, are sure, Lord. Salamat, Panginoon, na nakilala ka namin, Lord. Lord, salamat, Lord. Because of you, nagkaroon ng purpose yung buhay namin, Panginoon. Lord, maraming challenges. May mga problema, Panginoon. May mga heartbreaks. Lord, may mga financial difficulties, Panginoon. But Lord, we will choose, Panginoon, or we choose, Panginoon, to look upon you, Panginoon God. To look upon your help, Panginoon. To look upon your power and miracles in our lives, Panginoon. Lord, we will choose, Lord, to be still in your presence, O God, because you hold our lives. Panginoon, wala naman kami pwedeng nakuhan kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabila ng mga problema, Panginoon. We are still joyful, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Kasama ka namin palagi.
Forever.
Let's just soak in the presence of God. These past few months, these past few weeks, you are discouraged. You feel hopeless. You are heartbroken. Hindi mo nakikita yung purpose ng Lord sa buhay mo. But bakit just talk to God? Just pour out your heart to God. Masyado tayo busy these past few days. Hindi tayo nakaspend ng time intimately with God. Hindi ba gawin natin ito ngayon? Pwede bang pasalamatan mo lang siya? Lord, you deserve all the praises, the glory, the worship. We love you, Lord. Thank you for your presence. Lord, thank you for the rest, Lord. Nanabahan namin sa iyong presensya, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So, may sa success natin, may mga tao na present sila sa success natin, and kapag sa failure naman natin, wala sila. Pero sa Panginoon, sa bawat success natin, sa bawat failure na meron tayo, He is always present. He has never been absent. Kaya naman, let us declare yung ating 2024 declaration. Sige po, itaas po natin yung ating dalawang kamay. Today, I declare that God is my portion. Whoever and whatever I am today is a fruit of His unfailing love and faithfulness in my life. I declare that God is the restorer of everything that was broken in my past, and He is the holder and author of my future. I
declare that God is my defender, the rock of my salvation, the armor of my host, the builder of my life, and the expander of my territory. I declare that I am supernaturally blessed because God designed me to be a blessing to many. I am comforted to be a comfort to others, show mercy and grace so that I can show the same grace to many. God empowers me to love and embrace people. I declare that God is my treasure, the source of everything that is good in my life. And because I am blessed and because God has been faithful and gracious to me, I can also touch others with the same love God has shown me. Amen. Amen. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Sabi nga ako sa katabi mo, ang ganda ng pogi mo today. Sige po, at habang tayo po ay umuupo, pakilintihan nga po yung katabi mo. Ako hindi mo nga kilala, hindi mo pa siya kilala. Pakisabi naman sa kanyang pangalan mo, at pakisabi naman, masaya ako na nagkita tayo today. Asal maraming salamat po sa aming mga bisita. Marami po sa inyo hindi naman talaga bisita na. Kayo ay pamilya na. Pakisabi sa pamilya ka na dito. Pamilya ka na dito. Tayo po ay pamilya na. Bakit po tayo po ay laging magkakasama? Ayaw nyo lang po yung mga bakanting upuan. Bakit po may mga bakanting upuan? Kasi po may mga darating pa tayo ng mga makakasama sa Sunday. Kaya pakisabi sa katayo, next Sunday mag-invite tayo ha. Mag-invite tayo next Sunday. Ngayon po ay June na. Ngayon po ay nangangalahati na po yung 2024. Pero ito lang po gusto ko sabihin sa inyo, nangalahati na po yung taon, ang kabutihan ng Lord sa iyo nagpapatuloy pa rin. Ito pa gusto ko sabihin sa inyo, kalahati na po yung taon, pero si Lord marami pang gagawin sa natitirang mga buwan ng 2024. Kaya pakisabi sa katabi mo, masyado pang maaga para tayo mapagod, bebe. Masyado pang maaga para tayo ma-discourage. Masyado pang maaga para tayo sumuko. Bakit po? Kasi po si Lord nagsisimula pa lang. Sa mga panahon na akala mo tapos ka na, si Lord nag-uumpisa pa lang. Bakit? Si Lord kasi hindi natin masukat kung anong pwede niyang gawin sa buhay natin. Hindi natin mapigilan kung gusto niya tayo pagmalain. Kaya nga last month, pinag-usapan natin higher, greater, stronger. Bakit po? Pakisabi sa katabi mo, ganun kasi ang Diyos mo. At dahil wala ng energy, kalahating taon ka lang, wala ng energy. Pwede po ba, ito po ha, pwede po ba mag-request sa mga taga-Rising Generation? Kasi po yung pangalan ng church natin, Rising Generation, ang pangit naman po, pakisabi sa kanila, ang pangit naman po, patay lagi. Ang pangit naman po, Rising Generation tayo, wala tayong energy. Ang pangit naman po na Rising Generation yung pangalan natin, tapos para tayo laging tagunan. Pakisabi nga sa katabi mo, energy naman, bebe. Energy naman po. Bakit po? Pagod na ba kayo mabuhay? Pagod na mabuhay. Bakit po? Bakit po sinasabi sa inyo ito? Kasi po yung susunod na team natin, yung susunod po na series of topics natin, especially this month of June, ang pagod po ay uncommon. Ano po ibig sabihin ng uncommon? Bakit po tayo uncommon? Kasi sabi natin, last month, si Lord po ay great, si Lord po ay higher, si Lord ay strong, kaya hindi ka pwedeng mabuhay na gaya ng dati. Kung sinasabi mo na kilala mo si Lord, hindi ka na dapat gaya ng dati. Pag sinasabi mo na si Lord ay malakas, si Lord makapangyarihan sa buhay mo, dapat hindi na common yung buhay mo. Ano po ba yung common na buhay? Bigyan ko po kayo ng mga common na buhay ha. Yung common na buhay, kagaya pa rin ng dati, ano yun? May Diyos ka na, pero kapag nawalan ka ng pera, parang katapusan ng mundo. Yun po yung common na buhay. Ano po yung uncommon na buhay? Yung uncommon na buhay, ganito siya. Yung kahit nagpit ka ngayon, naniniwala ka, lahat ng pangangailangan mo, kaya provide ni God. Kahit marami kang bayarin ngayon, naniniwala ka, mas malaki ang Diyos mo kaysa sa mga bayarin mo. Yung po yung buhay na uncommon. Ano pa po yung common na buhay? Yung common na buhay, ganito. Yung common na buhay, pag wala kang love life, para kang mamamatay. Napaka-common po nun. Yung uncommon na buhay ganito, may nagmahal man sa akin, may nagligaw man sa akin, prinikan man ako, binakit man ako, magiging masaya pa rin ako. Bakit? Kasi si Lord lagi niya akong mahal. Ganun po yung uncommon. Kaya nga dapat yung mga anak ng Diyos, hindi dapat naiintindihan ng iba. Bakit? Kasi nga uncommon ka eh. Ano po yung mga anak ng Diyos? Yung lahat malungkot, ikaw dapat masaya.
Yung lahat ng problema, ikaw may pag-asa. Yung lahat nag-give up, ikaw lumalaban. Ganun po yung buhay na uncommon. Ano pa po yung buhay na uncommon? Yung buhay na uncommon, dapat hindi ka na kagaya ng dati. Kung dati hindi ka mautusan, ngayon nautusan ka na. Kung dati hindi ka nag-aaral, ngayon nag-aaral ka na. Kung dati tagay hanggang may atay, ngayon hindi na. Gantuan ko lang po kayo ha, nakaraan po na-report po ng Department of Health yung kauna-unahang case po na namatay dahil sa vape. So na-report na po, kauna-unahang kaso na sa Pilipinas na namatay dahil sa vape. Ano pa po, hindi lang po ito lang yung kauna-unahang kaso na namatay dahil sa vape, pero marami na po recorded na mga kaso na na marami na nagkakasakit dahil sa vape. Ano ang kinamatay nung tao na ito? Parang estudyante yata ito, 21 years old. Namatay siya, pinagdaka siya sa puso. Bakit? Kasi araw-araw nagbibig. Ano po sinasabi mo dito? Bakit po ito sinishare sa inyo? Kasi po baka kasi kinakamusap tayo ni Lord. Ano po sinasabi ng Lord? Yung mga bagay na akala natin nagpapasaya sa atin, sisirain ka lang pala. Yung mga vision na akala natin, yun yung magpapagbibigay sa atin ng ligaya, yun yung magbibigay sa atin ng comfort, ultimately, papatayin ka lang pala. So, ganun ka, paano yun? Ito din po, yung mga relasyon na akala natin, yun yung magpufulfill sa atin, wawasakin ka lang pala. Bakit sabi nga sa katalino, kaya maging matalino tayo. Yung mga habit na akala natin, magiging masaya tayo, sisirain lang pala future natin. Yung mga pinapasok natin na minsan akala natin maganda, yung pala kamatayan ang huli. Yun po yung gusto ko pong i-lay down today, as i-lay down yung foundation po sa business natin for the whole month of June or maybe even beyond. Ano po yun? Na yung buhay natin, nakilala natin si Lord, dapat iba ka na. Nagkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Panginoon, dapat iba ka na. Ano pa po yung uncommon? Yung uncommon, ganito. Dapat yung ginagawa ng iba, hindi na yun yung ginagawa mo. Dapat yung ginagawa ng mga barkada mo, dapat iba ka na. Dapat ikaw na inspirasyon nila. Kung dati ikaw yung hari at reyna ng mga marites, dapat ngayon iba na. Dapat hindi ka na normal. Kung dati, ikaw ay nag-excel sa mga kamunduhan, nag-excel ka sa mga kasamaan, nag-excel ka sa mga kalokohan, dapat ngayon nag-excel ka naman sa kabutihan. Dapat may nakikita sa'yo. Bakit? Kasi kung walang nakikita sa'yo at sinasabi mo lang mo si Jesus, mukhang may problema tayo. Kaya nga itong problema, bakit nahihirapan tayo na i-influence yung iba? Kasi ang tingin nila sa atin, minsan, mas malala pa sa kanila. Kung sila tagay dito, tagay doon, ikaw tagay ngayon, tagay bukas. Kung sila, kopya dito, kopya doon, baka ikaw hindi ka nangungopya, nangungolito ka naman. Kung sila ay ganito, nasa mga maling relasyon, paano natin sila may influence kung mas mali pa ang buhay natin sa kanila? Kaya nga dapat uncommon yung buhay natin. Ano yung uncommon? Dapat naiiba ka. Bakit sabi nga sa katabi mo, dapat naiiba ka. Pero po tayo mga messages na pag-usapan along the way. Yung isa dito ay yung beautiful symphony. Ano po yung beautiful symphony? Alam mo ba yung buhay mo, isang awit? Bakit sabi nga sa katabi mo, awit? Yung buhay mo isang awit. Kaya nga yung buhay mo dapat nagbibigay ng comfort sa iba, nagbibigay ng saya sa iba, nagbibigay ng kulay sa iba. Bakit? Awit ka eh. Ngayon ikaw na mag-desisyon kung anong klaseng awit ka. Kung heavy metal ka pa, kung love song ka, o rap ka. Ano pa po? Pag-usapan din natin yung beautiful mess, yung mess na sira, pero may karugtong siya, may dust at AIDS, beautiful message. Bakit? Minsan yung mga kasiraan sa buhay mo, akala mo na kasiraan, pwedeng gamitin ng Lord para mag-set siya ng message sa iba na kung kaya kanyang ayusin, kaya niya rin ayusin sila. Na yung brokenness mo, kung kaya kanyang buuin, kaya niya rin buuin yung iba. Nagka-problema ka, nagipit ka, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ka sa school, pero nakabawi ka. Pwede gamitin ng Lord yung mess mo, na message niya sa iba, na na kung ikaw nakabawi, kaya din nila makabawi sa tulong ni Lord. Ano pa po, pag-usapan natin yung from me to we. Bakit kailangan natin ng church? Bakit kailangan natin ng spiritual family? Bakit kailangan natin ng accountability people? Pag-usapan natin na nung tinawag ka ni Lord, naging part ka ng family, dapat hindi ka na nag-iisa.
Kaya ito po, sabihin ko po sa inyo ha, pasensya na po kung pinag-usapan po yung topic natin. Nag-share mo na si Bayanan. Sabihin ko po sa inyo ha, kung sinasabi mo na anak ka ni Lord, anak ka ng Diyos, ayaw mo magsimba, may problema tayo. Parang ganito. Si Ruth po, nakikita niyo po si Ruth na ito. Siya po ay anak ni Auntie Nati. Sila po ay pamilya po sila, dalawa po silang anak. Ngayon po pag sinabi po ni Ruth, nanay niya si Auntie Nati, tapos sabihin niya, ayoko mo umuwi sa bahay ni Auntie Nati, ayoko yung mga ibang anak ni Mama, ayoko si Mama, basta gusto ko lang anak niya ako, I don't want anything to do with her or with her family. Mukha may problema. Sige, sampalan ko kayo si Angela, anak po siya ni Sam. Ngayon, paano kung sabihin ni Angela, ayoko umuwi sa bahay, gusto ko sa kalsada lang matutulog. Ayoko na mga kapatid ko, gusto ko ako lang mag-isa, gusto ko kakwentuhan ko lang yung sarili ko, baka may problema tayo. Kaya we are created for community, we are created for the church, we are created for a family. Kaya nga pakisabi sa katabi mo, hindi ka na dapat nag-iisa. Hindi ka na dapat nagsasolo. Hindi mo na dapat inaharap ang buhay mag-isa. Pag-usapan din natin, yung mission is possible. Is high in the M. Mission is possible. Bakit lahat po tayo binigyan ng Lord ng mission? At yung mission natin, sabihin ko sa inyo, hindi madali. Madali bang magbago? Hindi. Madali bang magpakabuti? Hindi. Madali bang mag-aral? Basta lang hindi. Maliwan kila Gian. Kahit simple lang sa kanila. Mga genius eh. May madali bang maging maayos? Hindi. Pero posible ba? Oo naman. Kaya pakisabi sa katabi mo, your mission is possible. Tingnan natin kung paano tayo nagkakaroon ng uncommon life. Gantuhan niyo po muna kayo. Dati sa Alabama, punong-puno nung pagkatapos ng Civil War din, nagkaroon kasi ng Civil War sa Amerika, meron sila mga tanim sa Alabama, kaya lang yung mga tanim nila, mga tuyot, mga kayatin, din ang munga. Kaya ang kanilang mukhang problema yung kanilang lupa, mukhang walang nutrisyon. Kaya ito may isang professor na ang pangalan niya ay si George Washington Carver, isa po siya professor sa isang university, sa isang institute sa Alabama. Nag-suggest siya na magpalit tayo ng tinatanim. Cotton kasi tinatanim nila noon sa Alabama, sikat yung cotton fields noon, pero mukhang hindi na namabagay. Bakit? Kasi wala na nutrisyon yung lupa para sa cotton. Sabi ni George Washington Carver, magtanim kaya tayo ng potato, magtanim kaya tayo ng especially sa nag-suggest siya magtanim tayo ng peanuts. Nag-suggest siya na magtanim ng peanuts. Ayaw ng mga tao, bakit? Kasi common sa kanila yung pagtatanim ng cotton. Kaya lang ang problema, hindi na matabang lupa, may kumalat pa na peste, yung biba, yung insekto yun na kinakain niya yung mga halaman. Hanggang sa naubos yung mga halaman, sabi ni George Washington Carver, sunugin niyo yung field nyo, sinunog yung field, namatay din lahat ng insekto, pagkatapos nagdaling sila ng peanut. Ngayon tumubo yung peanut, ang dami nilang harvest, ang problema, walang magbentahan ng peanut. So anong ginawa ni George Washington Carver? Minsan may lumapit sa bahay, may kumatok sa bahay, isang nanay, nagbibenta siya ng peanut. Sabi niya, wala na kasi akong mapagdala, nabubulok na yung mga peanuts sa field. And then sa bodega namin, ang dami-dami pa. Alam niyo, ang ginawa ni George Washington Carver, pumunta siya sa isang forest, nag-pray siya sa Lord. Sabi niya sa Lord, tulungan mo nga ako, ipaintindi mo nga sa akin kung ano ba ang purpose ng universe. Ngayon, sabi ng Lord sa kanya, napakalaki yung tinatanong mo sa napakaliit mong utak. Tanong na naman siya, sabi niya, Lord, bakit mo ako nilikha? Tanong niya naman sa Lord, Lord, bakit ang pogi ko? Bakit mo ako nilikha? Sabi naman ng Lord, masyado pa rin malaki ang tanong mo. Ulitan mo lang. At ngayon, bigyan mo naman ng emphasis, bigyan mo naman ng emosyon. Baka sabi niya sa katabi, pwede mo bigyan ng emosyon yung mga ginagawa natin. Konting emosyon, konting feelings ba? Feelings. So sabi naman si George Washington Carver, sabi niya, Lord, bakit mo ba ginawa yung peanut? Bakit pa may peanut? Tala niyo ba, binigyan siya ng wisdom ng Lord, nilipil sa kanya kung ano mga pwedeng gawin sa peanut. Pwede pa lang gawin peanut butter, pwede pa lang gawin peanut kisses, pwede pa lang. Alam niyo po, in his lifetime, naka-invento siya ng 300 peanut products.
At anong nangyari? Yung Alabama State na dati for cotton lang, yung tanim nila, naging isang napakayaman na state. Bakit? Kasi inaangkat sa kanila yung mga peanut products. Dati yung peanut na nabubulok lang, may pwede palang gawin para maging special. Tingnan mo yung katabi mo, special yan, hindi pa lang niya alam. Akala kasi natin yung peanut lang eh. Parang yung buhay mo, akala mo yan lang. Hindi mo alam pag tinanong mo sa Lord, pag humingi ka ng talino sa Lord, kung anong pwede mong gawin sa buhay mo, may 300 pa pala o higit pa na pwedeng mangyari sa buhay mo, nang higit pa sa nararanasan mo today. Bakit uncommon ka? Sampulan mo kayo ulit ha? Pwede ba? Pwede ba? Sa mga binata at talaga, minsan akala mo pag na-breakan ka, si Gian, pag nabasted, parang feeling niya katapusan na ng buhay niya, na wala na talaga, wala na siyang dahilan para mabuhay, not knowing hindi alam ni Gian na napakarami pang babae sa mundo. That the best is yet to come. The best in our lives are yet to come. And yet, nandito tayo ngayon, nagmumukmuk. Bakit? Kasi walang pira, walang baon. Bakit? Kasi may 2 months break pa. Walang baon, walang load, walang gimmick. Pero hindi natin alam, ang daming pwede gawin ng Lord sa buhay mo. Makisama na sa katuloy mo, uncommon ka, bebe. Tingnan niyo po, sabi sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10, For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves, it is the gift of God. Hindi po ito yung focus na ating message. After nun yung focus, ito yung mga naka-underline. Sabi niya, not as a result of works. Wala kang ginawa para maalin ka ni Lord. Pero ito, tignan niyo may karugtong, so that no one may boast. Pero dinugtong niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Sabi natin kanina, hindi ka na saved because of your works. Hindi ka minahal ni Lord because of your works. Hindi ka napatawad sa mga kasalanan mo because of your works. Pero sinasabi din ng Bible sa the same passage na binasa natin, sinave ka ng Lord for works. Napatawad yung mga kasalanan mo for works. So ano po yun? Ito siya. We are not saved because of our good works. Hindi ka minahal ni Lord. Hindi ka pinatawad ni Lord. Hindi ka niligtas ni Lord. Hindi namatay si Jesus for you dahil mabait ka. Pero ito, dahil naligtas ka na, dahil nakilala mo na si Jesus, dapat maging mabait ka na. Hindi ka niligtas ni Lord dahil wala kang kasalanan. In fact, makasalanan ka kaya ka naligtas ni Lord. Pero dapat, nung naligtas ka na, nung nakilala mo na si Jesus, dapat hindi ka nagaya ng dati. Bakit hindi ka niya niligtas para maging the same lang? Hindi po tayo sinave ni God. We are not saved to continue living a common life. We are saved by God for extraordinary journey. Ano yung extraordinary journey na ito? Meaningful life, marvelous mission. Yung buhay na walang pinatutunguhan, yung buhay na walang meaning, yung buhay na kaya ng dati, hindi po yun ang plano ng Lord sa atin. Kaya iwanan na natin yun and let us live the uncommon one that God intended for us. Ano po yung uncommon life? Kung estudyante ka, gusto ng Lord, maging best student ka for His glory. Kung nanay ka, gusto ng Lord na maging best mother ka for His glory. Kung anak ka, gusto ng Lord maging mabuting anak ka for His glory. Kung dalaga at binata ka, gusto ng Lord na gamitin mo ang pagiging single mo for the glory of God. Sabihin ko po sa inyo ito, maraming mga binata at dalaga nagmamadaling mag-asawa. Pero ngayon po sa Kongreso, anong minamadali nila? Kung paano maghiwalay yung mga may asawa na. Ang gulo, di ba? Nandiyo ba nilalakad yung divorce ko ngayon? Ngayon, tanongin ko kayo. Kung yung pag-aasawa o yung pagkakaroon ng love life, pagkakaroon ng partner, yung nagpapasaya ng buhay ng tao, bakit nagmamadali silang magkaroon ng divorce? Ano pong sinasabi natin dito? Kung hindi ka masaya sa kay Lord na wala kang love life, kahit magka-love life ka, hindi ka maging masaya. Bakit lahat ng source ng joy dapat si Lord? Amen. Kaya nga po, pag-usapan po natin, beautiful symphony.
Ano ba yung 24 symphony? Ano po ba yung symphony? Yung symphony po, arrangement ito. Ginagamit yung term madalas sa music. Nagkakaroon ng arrangement. Someday, pag medyo magaganda na yung mga instruments natin, marami na tayong na-raise ng mga singers, marami na tayong na-raise ng mga musicians, pwede po tayong kumanta na parang symphony. Ano po yung symphony? It's one, nagpiplay ng part niya, pag sa kanya sarili, para wala lang. Nakakarinig na ba kayo ng choir? Nakakita na kayo kung paano kumakanta yung choir? Di ba? May bass, may alto, may tenor, may ano nga yun? May soprano. Nakarinig na kayo kung paano kumanta yung bass? Ano yung kinanta natin ganyan? Oh, yung free. Diba? Totoo na. Kami naman isa. Di ba ang pangit pakinggan? Pero pag nabuo sila, ang ganda. Anong point natin dito? Ganun yung buhay mo. Mukhang sa una, sa mga season ng buhay mo, parang pangit. Pero pag nabuo ng Lord yung buhay mo, it's a symphony. It's a beautiful life. It's a common life. Bakit po si Lord? Kasi ganito, inaalis niya yung buhay natin. Sa mga nag-garden, alam dito, hindi lahat ng parte ng gardening maayos. Saan lang maayos? Pag namumulak-lak na, akala mo yun ay kabuuan, pero hindi nakikita ng mga tao, yung nagbumukal ka ng putik, yung nagtatanim ka, yung hindi halos tumutubo, yung naiinitan ka, pero lahat yun naging bahagi para maging maganda yung resulta. Ganun din ang buhay mo. Ganun nag-design ang Lord ng buhay. Bakit nagiging symphony yung buhay natin? Kasi sabi na kanina, nakita natin, sabi ng Bible, kasi workmanship ka ni Lord eh. Yung workmanship niya, symphony yun eh. Bakit yung workmanship ni Lord? Dahil sobrang ganda mo? Pwede. Pero ito po, yung ginagamit ng word, ng Bible na word, ng workmanship, yung focus hindi sa creation, yung focus sa nag-create. Yung workmanship is more than the product of creation. Bakit ka workmanship? Yung ibang gamit ng workmanship, masterpiece. Bakit? Dahil ba sa create? Hindi. Dahil sa galing na nag-create. Kaya dahil sa skill na ginamit para ma-produce yung product, the degree of skill imparts the value to the thing. Bakit may value yung buhay mo? Dahil nag-create sa'yo, magaling na Diyos. Amen. Bakit may halaga yung buhay mo? Bakit maganda ka? Bakit gwapo ka? Dahil yung nag-create sa'yo is a God who creates a lot of wonderful things at isa ka sa the best na create niya. Ano ba yung workmanship? Yung workmanship, nag-impasay siya ng galing ng Creator more than what He created. Bakit nagkakaroon tayo ng beauty? Bakit nagkakaroon tayo ng value? Kasi nag-create sa iyo is the God of the universe. Tingnan niyo po ang sabi, tingnan niyo po yung skill na ginamit ni God nung create ka niya. Sa Psalm 139 verses 13 to 16, you made all that delicate, the inner parts of my body, and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship, ano daw, ginamit na naman ulit. Workmanship is marvelous. How well I knew it. Eto po iningatan ka ng Lord na likhain niya. Sa kadilim-diliman ng tiyan ng nanay mo, nilikha ka ng Lord. Tapos ikaw ngayon, sinisira mo lang ang buhay mo dahil sa bisyo? Yung lungs mo, wala lungs. Yung lungs mo, create ng Lord with all the care, with all the skills. Pagkatapos, sisirain mo lang sa alam at sabi. Sabi sa katabi mo, hindi mo wala lungs. Talaga wala na lungs. Sabi sa verse, ituloy natin na, you watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Sabi ng Lord, ganito daw, pinapanood ka niya, kahit nung pinagbubuntis ka ng nanay mo, hindi ka pa nakikita ng nanay mo, nakikita ka na ni Lord. What made you think na hindi ka niya nakikita today? Kung nung pinagbubuntis ka pala, pinapanood ka na ng Lord, paano mo nasasabi na yun that God doesn't care? You saw me before I was born. Nung sabi niya, nung binubuo mo ako, pinapanood mo ako, bago ako pinanganak, nakita mo na ako. Di ba nung pinanganak ka, sabi ng nanay mo, pogi mo daw.
Sinabihan ko ng Chia, pogi mo daw. Sabi pogi mo daw, kasi sinabi ng mama, totoo yan. Sabi ng mama mo niya, pogi ng baby namin, pogi ng anak namin. Pero ito po ha, mayroon na nagsabi sa'yo nun, bago pa yung mo, si Lord, kasi bago ka pa nilabas, nakita ka na ni Lord. Pero tingnan mo, tuloy natin yung journey ng buhay mo ha. Nung nabubuhay ka na, nung lumalaki ka, nung natay ka sa school, nung elementary ka, nung nadampa ka, nadulas ka, nahulog ka sa kanal. Alam niyo po ba, may nakakita rin sa'yo. Nung umiiyak ka mag-isa, bakit? Kasi wala kang baon. Tapos recess na. Lahat sila kumakain, ikaw hindi. Sabi ng Bible, every day of my life was recorded in your book. So hindi lang ka lang pala pinanood ng Lord nung pinagbubuntis ka, hindi ka lang nakita ni Lord nung bago kayo panganak, bawat araw, bawat oras ng buhay mo, nakikita ka ng Lord. So in short, before you, nakita ka na ng Lord. Yung past you, nakita na ng Lord. Yung present you, nakikita ng Lord. Pero ito pa, tingnan niyo po ito ha, magugulat kayo. Yung hindi pa nangyayari sa buhay mo, nakikita na rin ng Lord. Tingnan niyo ha, every moment was laid out before a single day had passed. Ibig sabihin bukas, nakita na ng Lord kung ano mangyayari sa iyo. Next month, nakita na ng Lord kung ano mangyayari sa iyo. Namumroblema ka ng trabaho ngayon, si Lord nakita niya na kung ano may trabaho mo. Namumroblema ka ng pamilya mo in the future, si Lord nakita niya na kung ano mangyayari sa in the future. Namumroblema ka ngayon sa tatay mo, si Lord nakita niya na kung ano mangyayari sa tatay mo in the future. Namumroblema ka ngayon sa ate, sa kuya mo, hindi na matitino ang mga to. Pero si Lord nakita niya na natitino sila someday. Namumroblema ka ngayon, yung asawa ko kaya, itapon ko na kaya. Bakit? Kasi lagi na ng lasing, lagi na ng ganito, lagi na ng ganyan. So ano nangyayari? Iniisip mo yung ngayon, pero si Lord alam niya na yung bukas. In short, ito po yung conclusion natin. Yung buong buhay natin si Lord, active na active, involved na involved, concern na concern. Ito po, mga kapatid, you're not an accident. Hindi po tayo aksidente. I-ano ngayon, Kuya Alan, Pastor Alan, kung hindi tayo aksidente, don't act like one. Don't think like one. Hindi po tayo aksidente. Kaya po huwag tayo mabuhay na parang yung buhay natin, aksidente. Bahala na si Batman, kung ano lumabas sa tawas, kung ano lumabas sa para na bukas. Hindi po eh. Si Lord po, nung create ka niya with intention. Kaya magiging intention mo siya sa buhay mo. God is intimately involved in the creation of every human being. Hindi po tayo aksidente. Ito na, God redeemed us. Hindi lang sa hindi tayo aksidente, tinubos pa tayo ni Lord. Sa Ephesians chapter 1 verse 4, even before He made the world. Tingnan niyo po ha, kanina ang sabi, di ba, even before you were born, nakita ka na ng Lord. Pero ito, mas matindi pa ito. Mas ano ba tawag ito? Mas rewind pa ito. Tingnan niyo ha, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Para po malinaw, ganito po. Sino dito yung umamin ka na ha? Sino dito yung na-try mo na mag-dating app? Sino ba sa kasi Martin? Sige, kung ayaw yung umamin na kwentuhan ko lang po kayo. Maraming mga memes, mga videos na lumalabas. Diba? Nag-dating app sila. Nagustuhan nila, mag-build up sila. Nung nakita na nila, tinitignan nila, mamalo naman. Parang ito mukhang ano siya, mukhang si Sangkay, kilala si Sangkay. Kamukha niya, doon niya Alice Buo. Yung sa F4 dati, Picture Farm. So nakita niya, bakit tayo naman? Alam niyo po kasi sa sobrang filter. Ano nangyari? Umibig ka na sa tao, hindi mo pa nakikita. Ganun po nangyari sa dating app. Umibig ka sa tao, nakakala mo pogi-pogi pala, pag nakita mo mukhang kamatis pa na. So anong nangyari? Umibig ka sa maling tao yun. Siya pa rin yun, pero iba yung iniisip mo na siya, kaya maling tao yun. Ito na lang, simplihan na natin. Umibig ka sa maling mukha. Alam niyo po ba si Lord? Minahal ka na rin niya bago pa siya naging. Pero hindi siya nagmahal ng maling tao. Bakit? Yung pag-ibig niya sa iyo. Tunay. Bakit po? Kahit
Tingnan nyo ha, nakita ka na ng Lord, pinagbubuntis ka pa lang, nakita ka na ng Lord bago ka pinaanak. Pero yung Ephesians chapter 1 verse 4, mas matindi. Bago pa niya create yung mundo, minahal ka na niya. Ano po ibig sabihin nun? Ilagay na natin sa dating app. Kahit makita pa ng Lord na hindi mo kamukha yung profile picture mo, mamahalin ka pa rin niya. Bakit? Bago ka pa niya nilikha, bago pa niya nilikha yung anything, pinili ka na. Kaya hindi na tayo dapat nag-iimot lagi na mga pinakamahan. Di ako kamahal-mahal, minahal ka na. Di ba pala? 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For God with Christ who never sinned to be the offering for our sin so that we could be made right with God through Christ. Ano sinasabi ng Bible sa atin? Kahit marumi ka, kahit nadumihan ka, kahit nadapa ka, may pag-asa ka laging magayos, may pag-asa ka laging na mabuhay ng uncommon. Bakit si Jesus Christ naging kasalanan na para sa iyo? 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, For you know that God paid a ransom to save you from ano daw? From empty life. Ano ba yung empty life? Yung empty life, naghahabol tayo ng mga bagay na hindi naman natin dapat inahabol. Yung empty life, nilulunod natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman para sa atin. Dahil akala natin yung nagbibigay ng meaning sa buhay ng buhay. Pero ito, alam niyo po kung ano yung escape sa empty life? Ito yung escape sa empty life. Yung malaman mo na si Jesus namatay na for you. Pwede kang mabuhay ng bago na hindi na empty. Ang common na. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Ito yung pinambayad sa atin. Kaya we are redeemed, we can be uncommon. Bakit? Kasi we are redeemed, hindi tayo aksidente. At pangatlo, He sanctifies us and fits us for service. Pwede ka nang gamitin ng Lord na yun. Magaling tayo? Hindi. Because si Lord, sinantify na tayo, prepare na tayo ng Lord para maging fit tayo sa pinapagawa niya sa atin. God works us the way He wants us for His own pleasure and purposes. Bakit ka ganyan? Sabi na sa kapatid, bakit ka ba ganyan? Sabi, bakit ang lakas ng boses mo? Bakit sabi, bakit lining ng boses mo? Bakit sabi sa kapila, bakit nakalilig ka ng konting song? Alam niyo ba bakit ka ganyan? Kasi karanihin ka ng Lord, may pagkagamitan siya dyan. Kung napapasayaw ka kahit sa tilaok ng manok, bakit ka ng Lord maging dancer? Kantawin mo na, sumasayo ka pa sa alam ng Lord. Bakit pang dancer ka kasi? Bakit ang lakas ng boses mo? Bakit kung papalit sa akin someday? Para mag-preach, kaya malakas ang boses mo. Bakit lahat kinakanta mo? Pati sardinas nagagawan mo ng kanta. Kasi baka gusto ng Lord gumawa mo ng kanta para sa kanya someday. Bakit mahilig ka mag-ayos-ayos na kung ano-ano? Alam niyo ba lahat yan may design? Ano yung may design? Para gagamitin ng Lord kung ano yung gift na nilagay niya sa'yo para may enjoy mo yung pinapagawa niya para sa'yo. Tingnan niyo sa Philippians chapter 2 verse 13, For it is God who is at work in you. Ano ginagawa ng Lord? Na i-desire mo. To desire and to work for His good pleasure. Kaya nga alam niyo sa Rise Generation, ito po yung policy ng leadership natin. Kung hindi ka para kumanta at masaya ka na nag-documentation, ilalagay ka namin kung saan ka masaya, kung saan ka nag-enjoy, kung saan ka effective. Bakit hindi ka namin pipilitin? Dahil ang gusto namin at nakikita namin na para ka doon, ilalagay ka namin sa best place na dapat paglagyan mo. Bakit? Para ma-enjoy mo yung pagsaserve sa Lord. Kung ayaw kong sumayaw, kaya gusto namin na may sumasayaw, hindi ka namin pipiliting sumayaw. Kung gusto mo magluto, paglulutuin ka namin araw-araw kung gusto mo. Bakit? Para ma-enjoy mo yung pagsaserve sa Lord. Ganun kasi si Lord. Ano si Lord? Hinihiling niya na paglingkuran natin siya, pero at the same time, siya rin nagbibigay ng skills. Siya rin nagbibigay ng enjoyment para paglingkuran natin siya. Balikan natin yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Sabi po sa isang translation, For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, and not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works,
which God prepared beforehand so that we will walk in them. Ano sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10? You are not saved because of works, but you are saved for works. Yung emphasis dito, yung grace at yung gift ni God. Bakit siya nagpakita ng grace sa atin? Bakit may gift siya of salvation? Kasi may gift din siya na prepare for us. Ano yung gift niya sa atin? Extraordinary life. Bigyan ko po kayo ng katotohanan. We are not saved by our own works for the simple fact that we ourselves are God's. Hindi mo kailangan na pagtrabahuhan yung love ng Lord. Bakit? You don't earn God's favor because of your work. Alam niyo ba kung bakit? Because you are God's work. Simplihan mo natin. Hindi mo na kailangan pagtrabahuhan para mahalin ka ng Lord. Bakit? Rinabaho ka na ni Lord. God is the designer and the builder of our faith. Ito, isang katotohanan na kailangan natin i-embrace ngayon na we cannot save ourselves, but Christ saved us. Ano po yung workmanship? Sabi natin kanina, yung workmanship ay symphony. Pero alam niyo po ba sa Greek na pinanggalingan ng New Testament, may isa pang ibig sabihin yung workmanship. Galing ito sa Greek word na pueyo. Ano yung pueyo? Yung pueyo, dito nanggaling yung word na poetry. Ano sinasabi ng Bible sa atin? Sinasabi niya na ikaw ay tulak ni Lord. Bakit sabi sa katabi mo, tula ka pala. Alam niyo po yung tula, hindi pwedeng monotonous. Ano po yung kailangan sa tula? Kailangan sa tula, variety. Ganun din sa symphony. Na-enjoy niyo ba yung kanta? Walang verse 1, walang verse 2, walang chorus, walang bridge. Nagsimula, dire-diretso lang, ano na ito, hanggang matapos. Diba hindi? Dapat may bridge, yung bibilit ka. Mas pinagawa ka para gagawin. Yun yung papaganda ng simula, yun yung papaganda ng song. Alam niyo yung papaganda ng tula. Iba-iba, nagtutugmaan one point, nagra-rhyme, pero mayroong diversity, mayroong variety. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 12 verse 6, God works in different ways. But it is the same God who does the work in all of us. Iba-iba ang ginawa ng Lord, iba-iba ang tinatrabaho ng Lord sa buhay natin, pero isang Diyos ang tinatrabaho sa atin. Bakit sabi sa katabi mo, buti na lang hindi kita kamukha. Bakit sabi sa kabila, buti na lang hindi tayo magkaboses. Bakit sabi sa kabila, buti hindi tayo pareho ng mata. Di ba ang saya, iba-iba yung boss natin, iba-iba yung nakikita natin. Alam niyo po, ito lang, kasi ito po sasabihin ng Lord sa atin sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. God uses all types of message. God uses all types of person. Para i-type yung message. Ano ang ginagamit ng Lord? Yung mga palaisip. Ano yung mga palaisip? Horse ko. Sakay ang horse ship. Bakit? Sino ba yung kapas ko? Yung mga palaisip. Ano pa? Yung mga pag-worship. Ito ha, tingnan niyo po, kanina doon ako tumayo sa likod. Bakit? Kasi kahit sa pag-worship natin, iba-iba tayo eh. May mga palaisip. Ina-analyze pa yung lyrics ng song. Kaya mga nakatuto ng worship. Kasi sabi sa kanya, kaya pala, naiintindihan ko na ngayon. Palaisip ka pala. Pero naman mga emotional. Pero naman mga dynamic. May mga dynamic leaders. Pero naman mga docile followers. Ano pa po, may mga missionaries. Punta tayo sa Hong Kong, punta tayo sa ganito, punta tayo sa mga natibo, punta tayo sa mundo. Yun yung mga missionaries. Meron naman yung dito na. Meron mga action pack. Hindi na action lagi. Meron naman yung mga rock solid. Ano yung mga rock solid? Hindi po ako matitinag. Sige, pastor, mag-preach ka pa. Tigas to. May mga alam niyo po, ito po ito po yung mga taong relate ng Lord. Ito po yung mga katabi ninyo. Tingnan niyo po, pag sumusulat kayo ng po, ano bang ginagawa ninyo? May mga ito. Pero ito, may mga tandang pandamdam, may mga tandang pananong, may mga uwit, at may mga tugtog. Mga punctuation marks. Ano kayong punctuation mark ka? Baka ikaw yung question mark. Ba't ako nandito?
Ba't ako in-invite dito? Anong meron dito? Mukhang mali yata napuntahan ko. Ano ba? Mayroong tuldok. Anong tuldok? Kung ano sinabi ko, tapos. Mayroong kama. Like sabi nga, may iba na naman sa unahan. Ano ba iba? Yung mga exclamation point. Laging hindi! Tingnan niyo po. I-imagine niyo kung yung nag-chat ako sa inyo, tapos puro exclamation point na. Naintindihan niyo. Siguro, siguro tayo madamdamin sa piyaanan, pero hindi ka naintindihan yung message. Balo po puro question mark na. Balo po puro tutok lang. Pero ito, pag ginamit natin siya ng sabay-sabay, pag ginamit natin siya in a sentence, ano nangyayari? Nagkakaroon ng meaning. Bakit? Kasi yung buhay natin, pinapamuhay siya collectively at buo. Kaya kung may problema ka ngayon, baka yung buhay mo ngayon, kama! Sabi ng teacher mo, malalaman natin next week kung papasa ka o hindi. Kama! Tinanong ka, kumusta yung result ng exam mo? Question mark! Kumusta kayo ng boyfriend mo? Wala na! With 5 exclamation point! Sabi nga sa katabi mong kama ka man ngayon, tuldok ka man, exclamation point ka man, question mark ka man, hindi pa tapos ang kwento mo. Amen. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, all of you together are Christ's body, and each of you is part of it. Kahit po sa church, may mga taong tuldok, may mga taong exclamation mark, exclamation point, may mga taong question mark. Ano nangyayari dito? Bigla na lang nawawala sa mood, question mark. Di na ako pinansin, question mark. Isa naman, masyadong mainit ang ulo. Tinanong ko lang kung kumain na siya. Ang sabi sa akin, bakit mukha ba ako nagpuputol mo? Question mark. Kinamusta lang, bakit mukha ba ako may problema? Question mark. Kahit sa church, maraming ganon. Pero alam mo ba, ito yung good news. Sa body of Christ, walang kubad. Sabi ka sa katabi mo, you are somebody in the kingdom of God. Wala po exception, wala exclusion. Kaya nga sa church, dapat lahat minamahal, dapat lahat binabati, dapat lahat kinakausap, dapat lahat mahalaga, dapat lahat welcome. And this is precisely kung bakit yung nakita ninyo, at ito rin yung mga sinasabi ninyo sa amin, bakit sa rising generation ganito? Kasi ina-acknowledge natin that we are family, walang excluded sa family. Ano man yung gift mo, kung yung gift mo lang, maglagay ng kurtina, mahalaga yan sa kingdom ng Lord, it will make a difference in the church. Apart from the body of Christ, para lang tayo mga clip fingernails, para tayo mga buhok na ginupit. Bakit? Kasi hindi tayo part ng katawan. Pero pag tayo ay part ng katawan, kahit buhok ka lang, nagpapagwako ka. Ganun din po yung gift natin. Ito pa, bigyan ko pa kayo ng isang katotohanan. Bakit kailangan natin mabuhay ng uncommon life? Alam niyo po ba, para katawan ng tao, yung simbahan ng Lord, marami rin broken bones. Kung may mga iba dito, may mga sakit. Si Gia, nabanggit niya na na-food poisoning siya. Kaya siyempre ito ko lang, Jesus tayo. Kaya nagbabamit siya. Ako na-food poisoning din, pero sa bilang labas. Ay, joke lang yan. Ano po ibig sabihin? Ano po ibig sabihin nun? Alam niyo po ba sa church maraming broken people? Dahil yung katawan din natin minsan may sakit. Bakit ka nandito? Bakit ka may gift? Kasi may mga broken people na pumupunta sa church. Ano yung mga broken people na ito? May mga pilay, may mga hindi. Ano mga broken people na ito? People with broken hearts. People with broken hearts. Ito pa, people with broken homes. Mga pamilya, mga mag-asawa, malapit na maghiwalay. Mga anak na malayo sa magulang, mga broken homes. Ito pa, mga broken dreams. Nangarap siya maging doktor. Naging konduktor. Welcome sa church. Ay mga broken lives. Yung mga fractured faith. Yung mga gumagapag na lang lumalaban pa. Alam niyo po bakit may church? So that we can find healing in the church. Dito po tayo dapat umagaling. Bakit sabi sa katabi mo,
Kaya mahal mo yung Diyos. Kaya every Sunday, punta ka dito. Pag mga Bible studies, huwag kang absent. Bakit? Ito na lang yung silungan natin. Magkulo na po sa labas. Dito man lang, maging maayos tayo. Dito man lang, magpapalakas tayo. Dito man lang, ma-inspire tayo. Para pag lumabas ulit tayo, kaya natin lumaban ulit. Bakit? Kasi yung church is supposed to live people. Yung church dapat hospital. Tataka-hospitalan. Ayaw maganda sa church, bakit? May kasama tayo na may toka. Kaya yung church, basta mga toka. Pakisama sa kapatid, kaya pala may church para sa iyo. May mga ano doon, may mga marites, may mga ano kaya may church eh. Para may pupuntahan yung mga marites, para hindi na sila maging marites. As we end, kwentuhan ko na po kayo. May isang lalaki, pangalan niya si Billy Frank. Si Billy Frank. Alam ko siya ng dairy farmer. May poultry sila, nag-aalaga sila ng mga hayop. Bata pa lang siya, naganda siya ng baboy, papakain ng baboy. Ay, baboy ba yan? Ay, sa ano yan? Sa pambanyan yun. Diyan lang. So, eto, parang ganyan din siya. Lumaki siya sa farm. 2:30 ng umaga, gising na siya. Marami siyang mga assignment. Pagkapatid sila, siya si Billy, yung kapatid niya si Melvin. Si Melvin, gusto niya yung ginagawa niya. Enjoy siya sa ginagawa niya. Gusto niya laging kasama yung tatay niya. Gusto niya laging siya naka-assign sa mga gawain. Pero si Billy Frank, iba yung gusto niya. Tingnan niyo po ha, pareho ng tatay, pareho ng nanay, magkaiba ng gusto. Normal pala yun. I believe si nanay natin, kaya yung testify, dalawa yung anak niya, pero magkaiba ng gusto. Sila may mga kapatid dito. Ay, may mga kapatid dito. Si Ruth sa kasi Angela, magkaiba yan. Hindi lahat ng gusto ni Ruth, gusto ni Angela. Bakit ganun? Dinisan niya na to. Si Lord ang dahilan kung bakit gano'n. Tingnan niyo po ha, anong ginagawa ni Billy Frank? Pagkatapos ng mga assignment niya, ginagawa niya, hindi siya kagaya ni Melvin, na si Melvin gusto sa farm. Siya pagkatapos ng assignment niya, ano niyo po yung ginagawa niya? Tumatakbo siya, pupunta siya sa mga bookstore, nagbabasa siya. Yung mga unang book na nabasa niya, nung bata-bata pa siya, nabasa niya yung kwento tungkol kay Tarzan, yung kwento tungkol kay Marco Polo. Gusto niya nagbabasa ng mga books tungkol sa mga malalayong lugar, tungkol sa mga adventures. By the age of 14, nakaalam niya na yung history kung paano bumagsak yung Roman Empire. Nakabasa na siya ng mga missionary stories ng mga brave servants in faraway lands. Siya ay napapascinate ng lahat ng mga ito. Later on, nung siya ay nag-aaral na nasa college na siya, alam niyo po yung ginagawa niya? Nagsashine siya ng shoes ng mga pastors, ng mga missionaries. Sinashine yung mga shoes nila para lang para ikwento lang sa kanya yung mga experiences nila. Nagbibitbit siya ng mga bag, tapos nagtatanong siya, ikwento niyo naman sa akin, paano kayo napunta dyan? Anong ginawa ninyo? Ano na yung mga na-experience nyo? Pagkatapos dahil malayo na siya sa farm, nagsusunod siya sa nanay niya, kinikwento niya, uy, na-meet ko si ganito, kwento niya, ganun pala nangyari sa buhay nila. Fascinated siya sa mga life stories. At sabi niya, gusto ko maging kagaya niya. Gusto ko maging kagaya nito. Alam niyo po, si Billy Frank, sobrang energy niya daw. Hindi siya mapigilan, hindi siya maawa. Pinaduktor siya ng nanay niya. Sabi niya, parang may sira ulo nito. Kasi hindi man lang matahimik. Daldan ng daldan. Hindi matigil yung kasasalita. Alam niyo po ba, sabi ng doktor, normal yan. Ganyan lang talaga siya. Hyperactive siya masyado. Lagi siyang tumatakbo, lagi lang tatanong. Hindi na pumangod. Sana all. Sabi ng doktor, it's just the way it's built. Kung babasahin po natin yung buong story na kwento ni Billy Frank, makita natin, fascinated by books, fascinated by words. So isipin mo parang lang, in short, ito siya. Yung passion niya to be a communicator. Intrigued by missionaries, na-intriga siya sa mga malalayong lugar, mukhang kailangan magtravel ng tao ito. Alam niyo po ba, blessed siya with boundless energy. And then ito ang nangyari, nakilala niya si Lord. Sabi niya, pinag-convince siya tungkol sa sin, tungkol sa salvation, and then isip niya yung pangalan ni Billy Frank. Hindi ito sa seryosohin ng mga tao. Kaya yung ginamit niya yung apelyido ng nanay niya, kilala natin siya ngayon sa pangalan Billy Graham. Sino si Billy Graham?
Si Billy Graham, yung sinasabi nila na the greatest evangelist of our time. Alam niyo po ba, nagbiyahe siya ng hundreds of countries. May edad na siya, nag-preach pa siya sa libo-libong tao. Hindi na uubos yung energy niya. Bakit? Dinisign siya ng Lord na gano'n. Bakit sabi sa katabi, hindi ka normal. Dinisign ka ng Lord na ganyan. Gamitin mo for God. Bakit ipo ka masyado? Bakit kaya ka ipo? Baka dinisign ka ng Lord dyan. Baka gagawa ka ng mga stories. Gagawa ka ng mga movies. Gagawa ka ng mga novels na mag-glorify si Lord. Bakit maingay ka masyado? Bakit sabi na sa katipan, maingay ka masyado? Bakit sobra-sobra energy mo? May pinagay pagagamitan si Lord dyan. Para mahal. Huwag po natin maliitin yung design ng Lord sa atin. Kaya ito mga kapatid, mga kabataan, pag nahapon, nilability lang, mag-i-answer ako sa inyo na minsan naiinis na ako sa inyo. Kaya lang nire-remind ako ng Lord, may purpose kung bakit ganyan yung design. May purpose kung bakit ganyan yung energy mo. Kailangan lang ilagay sa tama. Bakit kapag nasa tamang lugar ka, nasa tamang Diyos ka, nasa tamang relasyon ka lang sa Diyos, yung buhay mo na parang common, pwede mo rin. Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Minsan nakala natin na may misinterpret natin lagi yung Romans 8:28, nakala natin, pag bumagsakan, ibali, God causes all things to work together, bukas, pasado ka, pag ganito mangyari, gano'n. Hindi po eh. Yung context po ng Romans 8:28, yung Romans 8:29. Ano yun? For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son will be the firstborn of many brothers and sisters. Ano po sinasabi ng Bible sa atin? Bakit nagiging nag-work on for good lahat ng bagay na nangyayari sa atin kahit pangit sa umpisa? Kasi ganito, the more na dumadaan ka sa mga ganung bagay, the more na naging kamukha ko si Lord. Bakit ka na heartbroken? Kasi nung naging heartbroken ka, natuto kang magmahal, natuto kang magpatawad, naging kagaya ni Jesus. Bakit nag-fail ka? Bakit naranasan mo mag-fail? Kasi nung nag-fail ka, napanapit ka kay Lord, naging patient ka, naging maawain ka din sa mga nag-fail, naging kamukha mo si Jesus. Kaya, God causes all things to work together for the good of those who love God. Bakit ka kinakapos? Kasi nakita mo na provider si Lord. Kaya ano man yung mangyari sa buhay natin? Fail ka, saktan ka, may trinay ka, hindi nag-work out, lahat yun, magiging maayos pa rin, sa kapatihan mo pa rin. Bakit? Kasi yung ending mo, magiging kamukha mo si Lord. In short, magiging angkong. Philippians chapter 1 verse 6, ito lang po, isang assurance sa atin. Sabi natin, yung buhay natin, ito rin po ha, hindi lang po yung mga tao, yung buhay natin, isang kama, isang tuldok. Anong tuldok? Tapos na. Yung pangarap mo, pwede nagtapos. Yung pag-ibig mo, pwede nagtapos. Pwede naman coma. Ano yung coma? Nag-aantay pa na susunod na kabarata. Pwede yung question mo, makakagaling mo ba? Makasa pa ba? Makapag-aral mo ba? Pwede exclamation mo. I made it. Exclamation mo. Pero ito po sigurado, sa lahat na nasa journey ngayon, sa lahat ng estudyante ngayon, sa lahat ng magulang, lahat ng asawa, lahat ng nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho, sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, I am certain, ano yung certain sa Tagalog? Sigurado. I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Sinasabi ng Bible sa atin, may sinimulan ng Lord sa buhay mo, tatapusin niya. Sinimulan ng Lord, ayusin yung pamilya mo. Minsan parang wala nangyayari. Minsan parang lalong gumugulo. Pero ito lang po yung assurance, dahil sinimulan ng Lord, aayusin yung pamilya mo, tatapusin niya. Sa mga estudyante, nag-struggle ngayon, magkukwit na ba ako, titigil na ba ako mag-aral, hirap naman. Ito po ha, pinag-pray mo one time,
na makapag-aral ka, mukhang wala nang mangyayari, pero by God's grace nakapag-aral ka, hindi papayag ang Lord na sinimulan mo mag-aral na hindi niya papayag na matapos mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, ito po sigurado, nakagraduate ka na nga. Nakasabi sa kanila, tuloy lang. Tuloy lang. Uncommon yung buhay natin. Pag may sinimulan sa Lord, may karapisan siya. Pakisabi sa katabi mo, talaga si Lord hindi kaya mo. Si Lord tinatapos na yan. Kaya nga sabi niya at verse 5, what we have done for ourselves alone lies with us. But what we have done for others and the world remains more now. Ito'y ko muna konti. Kung nabuhay po tayo para sa sarili natin, pag namatay po tayo, tapos na. That is the common life. Pero pag nabuhay tayo for God, hindi lang tayo mabubuhay na fulfilled, hindi lang po tayo mabubuhay ng full life, pero mabubuhay tayo for the rest of eternity with Him. Bakit? Because we live for Him. That is an uncommon life. I request everyone, please, and basketball dyan sa kanan.
Sana everybody. Pakisabi nga sa katabi mo, see you next Sunday and invite a friend. Sige po tayo lahat. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord show you His peace. In the name of the Father, you are richly and abundantly blessed. In the name of our Lord Jesus Christ, you are called for an extraordinary life. You are called to a deep and meaningful life. In the name of the Holy Spirit, you are more than conquerors. You are victorious beyond measure. And in the name of our Lord Jesus Christ, all honor and glory and power belongs to God, now and forever. And everybody say, Amen. Amen.